Ganitong buko pie ang lutuin para mas masarap, mas madaling gawin, at no need na ng oven. Perfect ang lasa na pwedeng pangbenta. Tara, samahan niyo ko magluto para malaman niyo kung paano ito gawin. Sa ating bowl, naglagay tayo ng 2 1/2 cups of all-purpose flour, pwede ding bread flour. Make well in the center at i-add na natin ang 3 tablespoons of white sugar. 3/4 cup of butter. I-mix lang natin ang lahat ng mga ingredients by rubbing it gamit ang ating dalawang kamay para makagawa tayo ng crumbs. Pagkatapos mag-add na tayo ng 6 tablespoons of cold water. Mix lang natin to form a dough. Other options sa butter, pwede ding shortening or lard ang inyong gamitin kung walang available na butter. Ayan, i-wrap lang natin ito sa cling film at ilagay natin sa loob ng chiller for about 30 minutes. Ating pineapple filling naman, gagamit tayo dito ng 137 grams pineapple crushed, 1 cup cornstarch, 1 1/2 cups boiling water. Mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Tapos mag-add tayo ng 1/2 cup of white sugar and 1/2 cup of brown sugar. Gumamit tayo dito ng 9 inches pie pan at nag-grab tayo dito ng butter, oil, grease. Ayan, kinuha na natin ang ating dough sa ating chiller at dinivide natin to into 2. Naglagay lang tayo ng konting flour sa ating board. I-flatten natin ang ating dough gamit ang ating rolling pin size sa ating pie pan. Pagkatapos baliktarin na natin, make sure na ma-cover ng ating dough ang ating pie pan. Ito po ang base ng ating pineapple pie. Mag-prick lang tayo sa ating dough gamit ang ating fork para walang bubbles na mamumuo kapag binibake natin ito. Ito na, ready na. Ilagay muna natin ito sa chiller. Habang niluluto natin ang ating palaman, pwede nyong i-adjust ang kulay nito kung gusto nyong maging matingkad pa. Pwede kayong mag-add ito ng yellow food color. Lutuin na natin ito over medium to low flame hanggang sa maging malapot or mag-thicken ito. Ito na, after a few minutes, nag-thicken na ang ating pineapple filling. Lagay na natin direkta sa ating pie crust. Flatten lang natin para magpantay ang laki nito. Pagkatapos, pwede na natin itong takpan sa natira pa nating dough. Same procedure, naglagay lang tayo ng konting flour sa ating board at i-flatten lang natin same size sa ating pan. Nagdust lang tayo ng konting flour sa ating mga kamay para hindi didikit ito. Pagkatapos, i-seal na natin ang ating pineapple pie. Dito matitest ang creativity natin. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong design. Ano ang gusto nyo sa inyong pineapple pie? Sa akin, gumamit lang ako dito ng fork para ma-seal yung edges. At sa pag-design ng center naman ng ating pie, pwede kayong gumamit dito ng fork. Direkta nyong i-prick ito sa center ng ating pie. Mas easy, mas madali. Pero sa akin, gumamit ako ng scissor. Gawin nyo lang prosesong ito para mas maganda ang resulta ng inyong pineapple pie. At sa egg wash naman, gumamit tayo dito ng 1 piece of large egg. Pwede nyo ding lagyan ng 1 tablespoon of evaporated milk or fresh milk ang inyong egg wash para mas makintab ito. Ayan, nag-brush lang tayo na binatil na itlog sa top ng ating pineapple pie. At ito na, after a few minutes, ready na ang ating pineapple pie para i-bake sa ating improvised oven. Naglagay lang tayo ng rock salt sa ating kawali. Pinipreheat natin ito for about 5 to 10 minutes. At tapos ilagay na natin ang ating pineapple pie. Siyempre, dahan-dahan lang sa paglagay kasi mainit yung ating kawali. Takpan lang natin ito and bake for about 35 to 40 minutes. Kung sa regular oven naman, i-bake nyo for about 180 degrees Celsius, 30 to 35 minutes until na mag-brown yung top ng ating pie. Ito na, after 40 minutes, nag-brown na ang gilid ng ating pie at luto na ito. Ready na para hanguin. Papalamigin muna natin ito mga mommies before natin i-unmold. At yung ating ginamit na rock salt, huwag niyong itapon dahil pwede pa natin ito magamit sa susunod pa nating lulutuin. At ito na, ina-unmold na natin ang ating nalutong pineapple pie. O diba, ang ganda ng luto na para ding niluto lang din sa oven. Medyo may tosta ng konti sa ilalim pero okay lang yon, masarap din yung kainin. At syempre, excited na tayong tikman ito. Slice na natin. Napakasarap nito sa mainit na kape or kung ano mang inumin. The best talaga to sa merienda. At syempre, pwede din gawing pangnegosyo. At tested ang recipe na ito dahil ito ang ginagamit ko sa aking pineapple pie na pangnegosyo. Napakasarap dahil may pure pineapple tayo nilagay at yung tamis na hindi nakakaumay. Ayan na po mga mommies, hoping yung subukan ng ating recipe.
At salamat sa walang sawa niyong suporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!